Bilang isang magsasaka po kuya, gaano ba kahirap ang buhay ng isang magsasaka? Moly moly. Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Ano to? Nagtabi kong binhi. Ito ang dasi. Ang pagtataniman ng palay mula dun sa taas, pababa hanggang dito. Yan. Hindi po ba delikado sa maya yan? Delikado nga. Lalagyan niya namin ng kwan namin ito, ng gamot. Lipat tanim ang tinatawag dito. Kumbaga ipupunla muna siya sa ganitong lupa. Oo. Tapos after 2 weeks, Ano na to? Pwede itong mga pag maganda-ganda, pwede sa 2 linggo ito. 14 days, 15 days, 18 days, ganyan. tatransfer na sa lupa. Oo. Bali yung kuhol nakakaperwisyo rin sa pagtatanim ng punla. Hindi naman. Pagka nakatanim na, hindi siya kasi nakadagdag na yun sa linang. Kailangan ba yung ipupunla talaga yung binhi? Oo, meron namang yung sabog tanim. Yan yung ginagawa ni Kuya, nagpupunla siya ng pagtubo niyan. Wala na patapataba ito pagka yung nakatanim sa lang, saka napapataba. Pero nakakadalawa rito. Aba, 3. Kaya rin sa 3. Nakasaboy na yung binhi sa lupa or sa putikan para patutubuin ng 2 weeks. After 2 weeks, yun na, pwede nang umpisahan yung pagbunot at itanim na sa lusakan na ganito, yung ganyan, yung basang-basa na lupa. Kagaya niya, no, may mga tubig na. Ito si Kuya nagsasaboy ng binhi nung palay. After 2 weeks, bubunutin na daw ito at itatransfer dun sa, kasi atakehin ng mga maya itong mga sinaboy na binhi. Ganda ng teknik, ano. Pantaboy sa ano. Wala kami pantagin na lampat kaya sana may lampat. Oo, kasi di ba maraming ibon na maya, baka uubusin ng maya. Medyo kunting panakot. Bilang isang magsasaka po Kuya, gaano ba kahirap ang buhay ng isang magsasaka? Yan lang ng panakot sa gitna para hindi dapuan ng mga maya, ano? Yung kunang BCD, yung tumutunog siya. Oo, para hindi hinong maya, hindi atakihin ng maya itong mga sinaboy niyong palay. Oo.
Eh di pagka ano nun, panibagong puhunan. Oo. Eh paano kung walang makuha na puhunan? Ayun. Utang na naman, tapos panibagong gastos. Oo. At panibagong tubo yun. Oo. Saan nyo binibili yung binhi ng palay? Ito, kilo sa munisipyo. Ah, galing sa munisipyo, binibigay lang sa magsasaka. Wala po kayong binabayaran kahit 5. Wala. Anong variety ng palay po yan? Ano to, tungon. Basta wala nang hybrid to. Dito na ano. Ah, hybrid na binhi. Oo. Ilang buwan lang yan bago anihin? 3 buwan. Bilis ah. Bilis to. Sa ganito kalapad, siguro mga 1 hektarya to ano, na palayan. Mga ilang sako ang binhi nyo? Ito na, kapag ito, ano to eh, 40 kilos daw to, sabi nung kasama. 40 kilos. 40 kilos. Kasi na po yan sa ano? Oo, kasi. Ilang puno ng palay bawat bawat tusok niyan? Ano na, kung tanim to ngayon, 3, 4 ka lang to. 4 na puno, 4 na seedlings. Oo. Ang distansya, tig 1 dangkal. Oo. Mga dyan ka lang. Sino po magtatanim yan? Kayo rin. Kami rin. Sa lapad na to. Marami kami. Ah, Hoy! Pagka. ito rin yung nilalagay para ano? Para Para paingay rin. paingay. Oo. Pagka nakakari. Palay na pinakabinhi para pag lumaki na ililipat doon. Kikita yun sa likod niya na yan, doon ililipat yung mga tumubo ng binhi ng palay. Ang pagsasaka ay hindi biro. Oo. Maraming kwento. Mula sa pag preparation ng lupa Oo. hanggang sa pagtanim ng binhi hanggang sa pag-ani hanggang sa pag-alaga. Pag-aalaga bago pa umani. Ano mo, tayo magdadagdag ng dasi yan. Oh, hindi ba sasabog lahat to? Matagal bago maging palay. Maging palay ulit. Di ba? So, no choice talaga, kailangan. Pangkain na lang. Yung paggamay, itong bayad ng utang. Pero po sa isang taniman, nababawi naman yung gastos mula sa binhi, Ayaw, babawi. nababawi din naman. Pagka hindi ka dadaanan ng kalamidad, Ah, dinaanan ng kalamidad, lalo. yun ang masakit na katotohanan. Wala talagang kontrol, no? Oo, pag nadaanan ng kalamidad ay talagang zero balance. Magpapakita. Ayun pa ako. Lahat ng naitapon na yan sa lupa, 40 kilos daw yan. Yan ang mga hybrid na palay.